Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Cardano, kung saan ang founder po nito na si Charles Hoskinson ay meron po siyang prediction na si Cardano po ay ma-overtake niya. Yan, or malalampasan niya si na Bitcoin at saka si Ethereum. Yan, alam naman po natin na si Bitcoin at saka si Ethereum ay sila po ang world's biggest crypto. Kaya kung nagkatotoo ang prediction dito ni Charles Hoskinson na mahigatan ni Cardano sina Bitcoin at saka si Ethereum, ay syempre magkakaroon ito ng massive price surge or aangat ito ng napakalaki. At ayan, yan po ang ating aalamin sa balita na ito kung bakit kaya nasabi ito ni Charles Hoskinson. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po dito ay during his speech at the Rare Evo 2023 convention, Hoskinson predicted that Cardano would overtake Bitcoin and Ethereum to become the largest cryptocurrency in the world. Ayan, dito po pala linabas ni Ginoong Charles Hoskinson yung kanyang pahayag yan sa isang tinatawag nilang Rare Evo 2023 convention. Yan, dito po niya linabas yung kanyang prediction na si Cardano raw, yan si ADA ang magiging pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo. At ayan, tatalunin daw po niya si Bitcoin at saka si Ethereum. Ayan, isang nakakagulat po ito na pahayag mula kay Ginoong Charles Hoskinson. Pero bago tayo maniwala at hindi lamang ito isang hype mula kay Charles Hoskinson, ay syempre kailangan na meron siyang basihan dito. Yan, kung bakit niya nasabi ang bagay na ito. Yan, paano nga ba makakamit ni Cardano ang pagiging biggest cryptocurrency sa buong mundo. Kaya ayan, ito po yung meron naman pong paliwanag dito si Ginoong Charles Hoskinson kung bakit niya ito nasabi. Ayan, sabi niya dito ay according to Hoskinson, Cardano will achieve this tremendous feat in the future due to its commitment to decentralized decision making and on-chain governance. Yan po. Dalawang bagay lamang po yung naging pinakabasihan dito ni Ginoong Charles Hoskinson para makamit ni Cardano ang isang tremendous feat. Yan, isang parang napakalaking tagumpay po sa hinaharap. Yan ang kanyang sinabi. Ang kanyang commitment nito sa kanyang decentralized decision making at ang kanyang on-chain governance. Ayan, Hoskinson, yan, highlights Bitcoin and Ethereum downsides. Yan, dito ipapaliwanag naman daw po or ito yung sinabi ni Ginoong Charles Hoskinson. Yan, sa downside or yung parang problema pagdating kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Yan, ito po yung pinakauna. Sabi dito ni Ginoong Charles Hoskinson ay the inefficient governance models of the market leaders Bitcoin and Ethereum could help Cardano overtake them in the long run. Ayan, yan po. Inefficient daw po yung governance model ng Bitcoin at saka ang Ethereum. Yan, dahil dyan ay dahil sa inefficient yung parang hindi maaasahan, ganyan po, ay ito po yung isang malaking problema. Yan, ayon kay Charles Hoskinson pagdating dito kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Yan. Pero pagdating kay Cardano ay yan maganda po yung kanyang governance model. Kaya in the long run, ayan, ay
ito ang siyang magiging dahilan para ma-overtake ni Cardano si Bitcoin at saka si Ethereum. Hoskinson pointed out that Bitcoin's weakness could come from its static design. Ayan naman po. Ang isang kahinaan ni Bitcoin ay maaring ito ay magmula sa kanyang static design. Notably, the world's largest cryptocurrency has not changed its design for 13 years. Ayan, nasa 13 years na pong hindi nagpapalit ng disenyo ang Bitcoin. Kaya yan, ito raw po ang isa sa kahinaan ni Bitcoin. Additionally, he said Ethereum's dismissal of on-chain governance could also become a long-term liability for the crypto project, especially as it accumulates millions of users. Yan na nga. Pagdating naman daw dito kay Ethereum, yung kanilang pagtanggal sa kanilang on-chain governance, yan ay isa raw po ito sa magiging problema yan ng Ethereum yan para sa kanilang mga crypto projects. Lalong-lalo na kung pag sila ay nagkaroon na ng milyong mga users. Kaya yan. Ito pa ang sinabi ni ito pa yung karagdagang sinabi ni Ginoong Charles Hoskinson. Ayan, sabi niya rito ay, I think Cardano is going to become the backbone of a new digital nation. Ayan, backbone daw po siya. Kung pag sinabi po nating backbone ay siya yung parang pinaka sabihin na lamang natin na mother of all cryptocurrency. Kasi sa ngayon, si Bitcoin po ang tumatayong mother of all cryptocurrency. Ngayon, kung pag mahihigitan niya po si Ethereum at saka si Bitcoin ay ayan, siya na po ang uupo sa pwesto bilang ang panibagong mother of all cryptocurrency. Kaya ayan, katulad din po yan ng kanyang sinabi na backbone of a new digital nation. Yung mga digital nation ay lahat po ng mga cryptocurrencies yan. Yeah. A new society, a place where we finally begin to trust each other again, where we move from don't be evil to can't be evil. Yan, he said. Yan, medyo malalim po yung sinabi niya rito na don't be evil, can't be evil. Yan, hindi po natin alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero base po sa aking pagkakaintindi ay yan, wag daw po tayong maging masama o hindi tayo pwedeng maging masama. Kaya yan, medyo malalim po. At ayan po siya, si Ginoong Charles Hoskinson, para sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Pero ayan, yung mga sinabi niya lahat dito ay ayan, uulitin ko, ay isa lamang itong prediction. Kaya ayan, maaring siya ay nagkakamali rito o siya ay or yung kanyang prediction ay magiging tama. Kaya ayan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.